Mark chapter 3 verse 1 hanggang 6. Bumalik si Jesus sa synagogue, may lalaki doon na paralyzed ang kamay. Nag-aabang ang mga tao kung pagagalingin niya ang lalaki sa araw ng Sabat kasi gusto nilang mahanapan ng mali si Jesus. Pinalapit ni Jesus ang lalaking paralyzed ang kamay. Pagkatapos, tinanong niya ang mga tao doon, ano ang pinapayagan ng law pag Sabat? Ang gumawa ng mabuti o masama? Ang magligtas ng buhay o pumatay? Pero walang sumagot sa kanya. Galit si Jesus habang tinitingnan niya ang mga tao. Pero nalulungkot siya kasi ang tigas ng ulo nila. Kaya sinabi niya sa lalaki, idiretso mo ang kamay mo. Diniretso nga ng lalaki ang kamay niya at gumaling ito. Lumabas ang mga Pharisees sa synagogue at nakipagkita agad sa ilang members ng grupo ni Herod para ipapatay si Jesus. So, sinabi doon sa verse 2, nag-aabang ang mga tao kung pagagalingin niya ang lalaki sa araw ng Sabat. So, hindi lang limited to the Pharisees. Hindi lang po limited sa religious leaders ang mga gustong magkamali si Jesus or mahanapan ng mali si Jesus. There are even common people who are against Jesus. Bakit kuya Bakit? Di ba nagpagaling na nga siya? Di ba dapat lodi na lang siya nun? Kagaya nga ng sinasabi natin lagi, you cannot please anybody, like everybody. You cannot please everyone. And there are people talaga na, common people, actually hanggang ngayon, the Jewish people don't recognize Jesus as the Messiah. They are still waiting for the Messiah. And they even prohibited reading the Isaiah chapter 53, if I'm not mistaken, if I'm not wrong. Isaiah 53 kasi sobrang identical talaga siya kay Jesus. Tapos pinagbawal nila. So, di ba, isipin mo if you are a Jew, and then syempre di nila binabasa yung New Testament kasi nga they don't believe Jesus as the Messiah. So ang basis lang nila is the Old Testament, yung Torah, yung prophets, and yung arts or poet, 3 books. Pero biglang nag-decide sila wag basahin yung 53 kasi naliligaw daw yung marami kasi kamukhang-kamukha ni Jesus yung tinutukoy ng Isaiah 53 or 52. I can't remember that. Pero may pinagbawal silang chapter sa Isaiah kasi sobrang identical nung prophecy sa pagkatao ni Jesus. If hanggang ngayon may ganun yung Jewish religion, hanggang ngayon they don't believe Jesus. Ganun din po ng panahon ni Jesus lalo. They cannot receive Jesus as the Messiah kasi nga anak siya ng isang karpintero. At mga kapatid niyang babae, asawa ng mga kakilala nila. And kapag anak ka ng karpintero, marunong ka rin magkarpintero. Or growing up, kasi ang nasulat lang po, ang na-record lang na life and story ni Jesus sa Bible po ay yung 12 years old siya. Sa Luke po yun, nakasulat. Nung nawala siya when they went to Jerusalem for Passover. So, every New Year, ang Passover kasi yung nagmamark ng New Year nila, they are following Jewish calendar or Hebrew calendar which starts in between of April and March. Or depende, iba yun, minsan in between of March and April, minsan nag-i-in between din ata siya ng April and May. I'm not sure about that. Pero iba yung calendar nila and their year starts or their New Year is always on the Passover, Feast of the Passover. Ito po yung panahon ni Moses kung saan ito yung ultimate, may 10 salot po na pinadala sa Egypt para palayain yung mga Israelita. And the ultimate salot yung namatay lahat ng panganay. Even the eldest son of the Pharaoh died that night. And only those who have the marking of the blood na blood ng kordero, tinatawag na kordero. Ano ibig sabihin ng kordero, kuya? 1-year-old male na panganay na tupa na walang batik. Grabe. Sobrang specific. Lalaking tupa na dapat 1-year-old sakto at dapat panganay siya among the mga pub. Ano bang maliit na tupa? Hindi ko alam among dun sa mga tuta. Tupa ba? Tuta din may mga baby. Hindi ko alam. Dapat panganay, walang batik, and 1-year-old sakto. Papatayin, yung dugo niya kukunin, ilalagay sa basin or sa timba, kukuha ng sanga ng hisop,
Isa po siyang uri ng halaman. I-dip mo sa dugo, imamark mo yung tarangkahan ng pintuan ng bahay mo. And when the spirit or the angel of death comes, lalampasan. Kaya tawag po Passover. Lalampasan po yung bahay mo. Ibig sabihin, yung tahanan na yon, covered by the blood, hindi papatayin yung panganay. That's the 10th plague that fell on Egypt. And that marked the surrender of the Pharaoh. Nagmamatigas yung Pharaoh eh. Ang daming niyang, if you watch the Prince of Egypt, ang ganda po nun. Makikita niyo po yung story ng life ni Moses. Pero, hindi yun yung topic natin ngayon, si Jesus. Kaya ako siya na-open kasi Passover, ayun po yung moment na record na bata si Jesus. And the next story na ni Jesus is yung nag-start na po siya ng ministry, beginning in the baptism of water by John the Baptist. And this is 30 years old na si Jesus this time. So during those early 20s to late 20s ni Jesus, most likely nag-aaral siya ng scripture, yes, but also most likely he is doing his father's job, which is carpentry. So maaaring may mga nagawan siya ng upuan at lamesa at pintuan at furnitures, kung meron man silang furnitures na that time. Pero dahil karpentero yung tatay niya, most likely karpentero rin siya. And people who know him, sabi nga doon nung umuwi siya sa ibang account po ng gospel, nung pumunta siya sa kanilang lugar sa Nazareth, hindi siya makapag-perform. He cannot, yung term is he cannot. Hindi dahil sa ibig sabihin ng cannot, hindi talaga niya kayang mag-perform ng miracle. Alam niyo yung bakit? Dahil sa over familiarity. And dahil kilala nga siya as carpenter, parang yung mga tao ang layo ng faith sa kanila. Kumbaga hindi sila magka-faith dahil kilala nila si Jesus. Hindi nila kayang tignan si Jesus ng may pananampalataya kasi kilala nilang karpentero. Over familiarity. And up to this day, people who get over familiarized with Jesus cannot experience his miracle. It's possible hanggang ngayon, lalo na pag matagal ka ng Christian tapos feeling mo you know it all, and then alam ko na yan, kilala ko na si Jesus. Hindi gusto ng Lord na mag-perform ng miracle sa buhay mo. Hindi niya lang talaga kayang gawin. Kasi kapag, di ba sabi sa Bible, everything that is done not by faith is sin. Kapag may ginagawa kang bagay na hindi base sa pananampalataya, kasalanan yun. So, people who believe that they know Jesus enough, hindi na sila magkakaroon ng faith. Bakit kuya Di ba nga, yung pagkakilala mo nga kay Jesus, yun nga yung ibig sabihin ng faith? Hindi. Ang ibig sabihin po ng faith is the evidence of things unseen and the substance of things hoped for. Ibig sabihin, hindi mo pa alam completely. Gets mo? Kasi pag alam mo na completely, sure ka na, hindi na faith yung kailangan mo. For example, mananampalataya ba ako na asawa ko si Mayan? Hindi. Kasi alam ko na asawa ko si Mayan. Hindi ko siya kailangan panampalatayaan. Ang pananampalatayaan ko, magkakaroon pa kami ng baby girl or hindi na. Ayan yung pwede mong applyan ng faith. Magkaka-baby girl pa ba kami? That's faith. Kasi, pero, okay naman na kahit na hindi na. Diba? Ayaw kasi na yun. Pero ang point ko, yung hindi pa sure, that's the only thing na pwede kang magkaroon ng faith. So, kapag tingin mo, sure ka na, nakilala mo na si Jesus, wala na yung wonder. Wala nang faith doon. And the Lord cannot work with you. And minsan kung may mga Christian nagtataka bakit parang hindi daw nila makita yung kilos ng Diyos sa buhay nila. Kasi nga, you're over familiar with God. Parang pinuputyo-putyo mo na lang yung prayer life, yung worship mo, yung going to church mo. Wala na yung wonder, wala na yung wide-eyed, open eyes. Like a child waiting for God's revelation every day. And kapag nawala na yon, kapag tingin mo, kabisado mo na yung Lord, He cannot move. Like, He cannot perform miracles in your life. Paano hindi siya nakapag-perform ng miracle sa bayan nila?
So, hindi lang Pharisees ang ayaw kay Jesus, marami pong Jewish people ayaw sa kanya. Hindi nila matanggap na siya yung Messiah. They're looking for a Davidic Messiah. Someone who could overthrow the Roman Empire and bring their glory back. Their nation's glory back. And talon tayo dun sa last part na galit si Jesus habang tinitingnan niya ang mga tao, pero nalulungkot siya kasi ang titigas ng ulo nila. Alam mo yun, mixed emotion, no? Galit at lungkot. Nakakagalit na ang titigas na. Ayun, nakakagalit yung mga tao na hinahanapan nila siya ng mali. At the same time, nakakalungkot na ang tigas ng ulo. Kapag sa tao, kapag ako, mas na, di ba, makakagalit yung tigas ng ulo eh. Nagagalit ako minsan pag matigas yung ulo ng mga anak ko eh. Nalulungkot ako kapag meron silang nararanasang hindi nila deserve. Pero dito baligtad eh, nalungkot si Jesus kasi hinahanapan siya ng mali ng mga tao. At nagalit siya kasi nagalit siya kasi hinahanapan siya ng mali ng mga tao. At nalulungkot siya kasi matitigas yung ulo nila. Nangyari to kasi yung compassion, yung love. Hindi naman naparito kasi si Jesus talaga para manghusga eh. Naparito siya para magligtas. Nung una niyang dating sa pangalawa niyang pagbabalik, babalik po kasi si Jesus eh. Hindi na po siya dun, hindi na po yun para magligtas. Tapos na yung time para magligtas. Yun na po yung judgment day. And 'di ba? Kaya every day dapat ganun yung ano natin, hope natin that every day we're always waiting for the groom to come, waiting for him na baka dumating na siya later. Kaya you are doing everything on your own power or on your own decision, yung will mo na masunod mo siya, talikuran ng kasalanan. Kasi you're looking forward for the day of his coming back. And you want to be found faithful. Ganun kapag mga Christian na po eh. And then, tuloy natin, no? Sinabi niya doon sa lalaki na dumiretso. Idiretso mo ang kamay mo. Diniretso nga ng lalaki. Sumunod yung lalaki, no? Ang galing lang kung paano mag-heal si Jesus, no? May kasamang utos. And then, kailangan sumunod. And that also applies for us. If you are asking for healing, mental illness, physical illness, emotional illness, like matinding broken-hearted man yan, or financial breakthrough, whatever you're praying for, whatever miracle you're looking forward to, God always answer with a command that you have to obey. And kapag sinunod mo na yun, tsaka lang talaga darating yung breakthrough. So, be sensitive. Tanungin mo, Lord, ano yung gusto mong gawin ko? And kapag naging malinaw sa'yo yung pinagagawa niya, sundin mo, kapatid. And then, lumabas ang mga Pharisees sa synagogue at nakipagkita agad sa ilang members ng grupo ni Herod para ipapatay si Jesus. Herod po, he is the high priest at the moment. And, tama ba, Herod? Search natin yan. Basta, he's someone very important. Nalito ako kung high priest ba o leader siya ng... Yeah, I guess high priest. So, yun, Herod. And what are they planning to do? To kill Jesus. Wala ko yung religious leaders, ba't papatay? In their time, it's normal na pumatay ng tao. Capital punishment kapag natagpo ang guilty at merong nag-witness. For example, natagpuan yung babae nakikiapil or nakikipag-sex ng hindi niya asawa. Tapos merong mag-witness na pinapatunayan. Two person na magte-testify na adulterous siya. Right there and then, they could pick up stones and throw at the girl to kill the girl or the woman. And isa to sa nakakalungkot na part at nakakagalit na part ng panahon ni Jesus kasi yung law na galing sa Diyos, ang purpose naman nun para wag gawin yung kasalanan na yun. Pero yung law na galing sa Diyos, naging license to kill. And
somehow nangyayari din sa panahon natin ngayon. Ano? Pero the good thing is, that's why Jesus came. Kaya siya naparito, hindi lang para tubusin yung kasalanan natin, hindi lang yun eh. Itinatama niya yung ating mga maling belief, mga maling paniniwala at mga practices. Kung bakit siya nagkatawang tao, para hindi mo rin masabi sa kanya na hindi mo ko naintindihan. Tao kami, Diyos ka. Hindi eh. Nagkatawang tao siya para wala kang karapatan. He is the perfect high priest nga, sabi na, because He can sympathize with us. Naranasan niyang magalit, di ba? Naranasan niyang malungkot. Naging tao kasi siya eh. Nagkaroon siya ng puso, nagkaroon siya ng flesh. Naranasan niya lahat ng nararanasan natin. And hindi mo pwedeng sabihin sa kanya, oh, hindi mo ako maintindihan, Diyos ka naman, tao lang kami. Kasi nga nagkatawang tao siya para sa atin. And kaya siya nagkatawang tao, kasi tinubos niya yung kasalanan ng lahat. 'Di ba ang nanakaw po kasi sa kay Adan at Eva ay buhay na banal ng isang flesh. Ang kabayaran nun, buhay na banal din ng isang flesh. Kaya nagkaroon ng mga offering ng kordero na kailangan laging may offering ng kasalanan, may offering sa kasalanan. Everyday ginagawa yun sa temple nila sa Old Testament. May sacrifice laging ginagawa. Pero kaya paulit-ulit siyang ginagawa kasi hindi talaga yun yung pinaka mag-satisfy dun sa nawala. Ano yung nawala? Flesh ng tao, human. Ibang-iba po tayo sa hayop. Yung mga hayop po ay ginawa gamit ang salita. Tayo po, hinubog po tayo gamit ang alabok. Hindi lang tayo hinubog gamit ang alabok, hiningahan pa tayo ng Diyos. Kaya meron tayong espiritu na siyang pabalik, kumbaga God-bound. Pansin mo, every human, there is a hole inside them that only God can fill. And alam nila yun eh, na kahit na meron na sila ng lahat, but may kulang pa rin. Kasi only God can fill that. Kasi parang meron tayong compass, na parang ayun yung ano natin, polarity natin, we're all Godward. And kung paano nilikha yung ibon sa langit, ang mga isda para sa dagat, ang mga hayop para sa lupa, mga puno, halaman para sa lupa, nilikha ang tao para sa Diyos. Kaya ikaw kapatid, naparito na si Jesus, nagkatawang tao na siya, namatay na siya para hindi ka na mamatay, nabuhay siya ulit para pakita sa'yo na, oy, huwag kang yolo-yolo dyan, hindi you only live once, you will live eternal life. So mamili ka sa piling ng Diyos o sa piling na malayo sa Kanya, which is hell. Tanggapin mo ang Panginoon, magsisi tayo sa kasalanan natin, and let's know Him. There's a lot of ways, lalo na ngayon. Information is so, available. Hindi mo na kailangan pumunta ng library ngayon. Pindot-pindot na lang. Who is Jesus? Search mo. Kahit tanong mo pa si Meta. Pero syempre, di ba, mas maganda yung pumunta talaga kayo ng church. Matindi kayo ng church. Eh, kung ayaw mo pa, sige, Meta. AI mo na tanongin mo, kilalanin mo si Jesus. Obey His teaching. Repent from your sin. Follow Him. That's what will save you. Walang ibang way na makakapagpapunta sa Ama, to God. There's only one way. Jesus lang po. Hindi religion, hindi tao, hindi si Kuya A. Jesus lang po. Okay? Bye-bye.